A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kaunting oras na lang kapasok na tayo sa Ramadan. Allahumma balig na Ramadan kasi hindi pa rin sigurado. Kasi kanina may binaril na naman. Magaling talaga, parang Fernando. Uy. So, subhanallah. So, yun nga, kahit hindi tayo natatakot. Pero pag Ramadan, at least may bonus. Kasi open yung paraiso. Kaysa ngayon na baka tignan mo, marami talagang paraan yung Satan, no? Dito pa lang, hindi pa fasting. Ayaw nila iparinig yung lahat ng tungkol sa Islam. Anyway, tungkol sa pag-start, tanda ko pa na every ganitong mamayang hapon, yung mga magulang natin, matatanda, kumukuha ng kalamansi atau kakabuling. Tapos, linalagyan yung ulo natin bago maligo. So, iwanan natin yan. Kasi yung kabuling at saka kalamansi para sa kinilaw, pupuyo na sinandag. So, mali yan. Marami ring 3 days before nag-start, mali rin. Pumunta sa libingan, nagpapaalam sa patay. Subhanallah. So, iyan mga practice na hindi pwede. Ngayon, meron din ngayon na nag-fasting na dahil tiningnan yung sa matanda. Hindi sila nagpapalo sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Atiullahu wa atiul rasul wa qul amri minkum. Kung naniniwala ka, yung mga sa Darul Ifta yan, sila yung responsible. Kung nagkamali man, hindi mo problema. Problema nila. Pero kung nag-una ka ngayon, yan ang malaking problema. Kasi nag-fasting ka na hindi pa Ramadan. Dahil sa matanda. Tatanda ka rin. Sana hindi ka kayain ng mga anak mo. So, tama yun. Marami ngayon mga problema sa masjid. Sana ma-centralize. Yung iba, mga 4:30 pa lang. Kasi ang Fajr ngayon, 4:50 na o 56. 55. So, pwede hanggang diyan uminom ka. Wala yung imsak. I-warning lang yun. Tapos 4:30, may nagtawag ng adan, sabi nung kwan, pagkatingin kayo pagkan, mayroon kang rilo, huwag mong ipalo. Kasi meron namang mag-iftar, late yung nag-adan, kasi kumakain pa. Katulad nangyari sa amin sa Masjid Salama. Mayroon sa loob, mag-adan, nag-hintay kami sa labas, may nila kari pagkabang, nunay pa siya nga, pagkampan siya pagkabang. Sili pa mo na, ano na? Nawag mo hintay, pag dumating yung oras, yan ang iutos na magmadali ka. Kaya sabi ng mga matanda, kuha na Satan. Yung iba naman, ini-extend pa. So, wag mong extend. Ano yung oras, gawin mo. Kasi yun yung pinaka-the best. Pero prior to that, wag mong kalimutan. Kasi there is no barrel between you. Pati Allah subhanahu wa ta'ala. Magdua ka muna. Imagine na ng karan. Kasi ang problema, pag nandiyan ka na sa harap, nandiyan yung hindi lang watermelon, yung sindol na pangat, meron pa dyan, lahat nandiyan sa harapan mo. So, instead na magdua ka, ito yung lakoy, nyay laki, lakinto. Wala ki, inano ka ng demonyo na. Hindi ka makakonsentrate doon sa dua mo. So, mas lalo yung sabi na dua, na idua ko si Ustads, na bigyan pa ng maganda, hindi maganda, mas hindi maganda sa kanyang una.
baka may hindi makauwi. So hindi ko na lang idua. Idua natin palagi na makapasok tayo sa paraiso. Yan ang pinaka-the best. Wala kang hinihingi kasi halimbawa sa Laylatul Qadr pag nagano yung general appropriation, yung iba ang dua niya pagkawasak ko. So si Aisha radhiyallahu anha nung tinanong niya si Prophet, anong idua? Sabi niya paraiso. May higit pa doon? Wala na. Pero iba, pulos. Dapat tawap, money. Allahu Akbar. Pero ngayon, hindi na ka makatawap ng naka-selfie kay mayroong security alert. Sana ipatupad nila na starting this Ramadan, wala nang maka-selfie doon sa haram dahil nadidisturbo yung iba. Tapos yung range ng kuan nila, yung sura nila, medyo kinukompress. Kasi dahil may nagtatrabaho, napagod, pero makumplito pa rin yung the whole Quran na matapos. So dito sa atin, hindi mangyari yon. Kasi kung patagalan mo dito, after 3 days, 4 days, ikaw na lang may iwan na imam. Pag sabi mo ng astao, darabas ang Tony. Kani premina ako. Kani, subhanallah. Yan ang problema. So, kasi hindi nila alam, kailangan natin yung education. Sa mga ustad natin, mga ulama, kailangan natin ng yung information na sahi. Kasi yung iba, hindi gumagawa dahil hindi nila alam ano makuha niya sa reward dito. At isa lang, may tinanong din ako, pwede ba bigyan yung Muslim na nagpa-fasting pero hindi nagdarasal? So sabi nung anak ko, hindi ka na Muslimin to, di ka pa kaya. So yan ang mahirap. So yung iba naman, dahan-dahan na lang, matagal lang dahan-dahan. Bata pa ako, dahan-dahan, hanggang ngayon dahan-dahan pa rin. Sabihin na yun na yung totoo. Alladhi bainana wa bainahum as-salah. Yan ang sabi ng Prophet Muhammad, the demarcation line between the believers and non-believers, dasal. Kung hindi ka nagdarasal, Muslim ka ba? So yun ang problema. Anyway, marami pang matutunan natin, inshallah. So ngayon, tungkol ngayon sa nangyari dito sa ibang bansa. Subhanallah, first time din na history, nagbisita yung presidente ng Ukraine sa White House. Inimbita ni Trump. So, live yan. Masuk ko na pagtapawa kasi si Trump mamanuyanin si Zelensky. Sabi niya, kung hindi dahil sa US, 2 weeks lang, sabi niya, wala ka na. So, sana yung 350 billion na binigay ko sa iyo. Kasi merong rare material na doon na makuha doon sa Kopangki, Ukraine. Yung material na yon, ang Ukraine lang ang meron na gusto iano ng Amerika. So, hindi pumayag si Zelensky na sila nag-agreement na mag-supply dahil dito sa gera at the same time, first in the history na hindi nag-press conference tapos nag-uusap sila na parang mga bata, hindi presidente, sinasabihan ganito. Nakikita niyo sa social media. Ang sabi ni Trump, parang you are insinuating, sabi niya, World War III, sabi niya, sa ginagawa mo yan. Kasi ganito, ngayon ang problema, sabi ng mga Europe, especially Germany, sabi na, we will be at your back. Sabi ng European chief, sabi niya, kami rin. So ngayon, medyo nasip yung ginagawa diyan sa Gaza, pero ang Gaza, ngayon yung deadline, expiration ng first phase na agreement ng Israel pati Hamas. So pag hindi natuloy ang second phase, any moment from now, tuloy ang gera. Subhanallah. Yes. Pero walang problema kasi fasting eh. Ito yung gusto ng mga Muslim. Open yun eh, hindi natatakot. So, ngayon sa Jenin, dyan sa West Bank, pinapalagi ko kaya dyan sila nagko-concentrate. Kaya gusto nila maalis yan kasi nakita na nila yung hyper na, yung sapi na kulay red,
na yun yung isa-sacrifice nila para yung abo nila i-wash out nila para doon sa third final temple. Kasi darating na yung hinihintay nila Mesiya na yan yung si Dajjal. So, gradually, diyan ipapatayo yung temple na final diyan sa Kubbatu Sahara, diyan sa stone. Yung sa may, nakikita mo na may yellow, Dome of the Rock. Diyan nila ipatatayo. So, ibig sabihin, sirain nila, hindi nila magawa ng yung harap-harapan kasi ang buong Muslim sa buong mundo, more than 2 billion, mag-react yan. So, mabilis mag-start yung World War. So, alhamdulillah, ngayon, sana, kasi inirelease din nila yung 600 plus na Palestine na inidelay nila dahil doon sa bangkay na hindi nasauli. So, pinabalabas nila, imagine how many years, 45 years yung isang matanda doon na nabilanggo sa yung sa upper prison ng mga Jew. 45 years, nagkita sila na nag-sentimental masyado. So, ginagawa ngayon ng mga media outlet na control ng mga Zionists. Pinapalabas nila yung bata na namatay during the hostage, hindi nakabalik. Pero hindi nila nakikita mas grabe yung nangyari sa Gaza. 61,000 namatay, 14,000 hindi na nakita. At the same time, yung mga bata bago lang silang namatay, bakit hindi nila yan i-media? Kasi control nila. Double standard. So ngayon, Stammer, pati yung United Kingdom, pati si Trump, nag-usap, kaya pumunta din sa White House, kaya pumupunta sila dyan sa presidente na bago. So, tinanong siya about sa Palestinian, sabi niya, walang solusyon maliban sa two-state. Pag walang two-state, walang peace sa Middle East. So, itong last Thursday, merong janasa noong kay yung Hamas president, yung Secretary General, 1,000 ang nagaten. Nabiro mo, pinano ng jet plane sa taas. Tinatakot, pero hindi natatakot sila. Subhanallah. So, ito yung pinaka problema ngayon. Hintayin natin mamayang gabi. Kasi maano pa. At the same time pala, ang Saudi Arabia nag-start na nag-fasting. Pati sa Gaza. Pati sa Masjid al-Aqsa, nagtarawi sila kagabi. So, meron ding pasikrito na nag-fasting din kasi anak nila nasa Saudi. Nag-fasting daw, sabi ng anak niya. So, mamaya, saka ka magbuka, 11 o'clock lang gabi. Kasi 5 hours difference yan. Tingnan daw natin. Di ka kuwatun. Yung mga liwati mo. Hindi yan mag-complain. Kasi doon ka, pero mo 5 hours difference. Yun ang, na meron tayong mufti dito. Ha? Ang sa'yo muta. Bilas ka, hindi ka pagkakilag. Subhanallah. Sinasabi na, wala. Kasi sabi na, dito makakahanap. Akala mo magaling mag-fasting. Hindi naman pinag-usapan yung 29:30 dito. Ang pinag-uusapan, sumunod ka. Ang Prophet Muhammad sallam, isa lang yata ang kwan. The rest, wala. So bakit? Akala mo, Allahu Akbar. Na yun ang problema. So, alhamdulillah, sana magtaubat tayo. Tama yung sabi ni Ustad, na maghingi tayo ng kapatawaran, especially darating na itong mamaya, inshallah, 1 month lang, mabilis masyado ang panahon ngayon. Believe me, ito yung tanda na malapit na magunaw ng mundo. Yung isang buwan, akala mo 1 week. Isang taon, akala mo 1 month. 1 week, akala mo 24 hours. Ha? Bago, next week. Mabilis yan. Akala sa 1 week pa lang, akala ko kwan, magbuka na naman. So, ang iano ninyo, yung sinabi ng mga ulama, na always magawa kayo ng magandang trabaho. Bakit? Dahil ito yung chance natin na magtauba para makamit yung buhay na walang hanggan doon sa paraiso. So, alhamdulillah, pinapanalangin ko na sana lahat sa Muslim sa buong mundo ay makakuha ng peace na ngayon. At the same time, by the way pala, doon sa mag-Hajj,
natapos ng deadline ng registration kahapon. Ang naiwan na lang yung nakaregister na 6,000 plus unless mag-request ay magbayad na lang. Paunahan na lang nagbayad. Pag nauna, pagkapagkagi. So yung sa Ombra naman, hanggang Monday, pwede pa kayo maghabol. Ihabol na ninyo. Kaya pag si Trump pati ang Europe, talagang World War III yan. Kasi 34 nation yan. Baka kakampiyan ng Russia. So, yung nuclear weapon natin sa buong mundo, sinasabi ko, more than 100,000. Puputok lang yan, mga 1,000 nuclear, wala na tayo. Kasi duty yan, dots. Hindi ka makahinga talaga yan. Tingnan mo ngayon. Ngayon, merong pinapalabas naman na nasa Wuhan na virus na mas matindi pa. Subhanallah. So, meron namang meteoroid na babagsak. Hindi ko alam saan country yun na delikado. Kasi in 2026 na ito, meron 10 times more than Hiroshima yung isang bato na mahulog daw. Nearly miss Earth. Pero pinapag-aralan nila. This is scientifically. At the same time, maraming nag-embrace din na scientists ngayon kasi nakikita nila yung sa Quran because of social media. Lahat tinatanong anong ganito kasi meron ng apat na platform na lahat ng itatanong mo sasagutin niya. Sa China, yung DeepSeek, tapos yung Chat GTP, at saka yung isa pa kay Elon Musk na bago na mas grabe pa, 3 times bilis na kung tanungin ka, anong itanong mo, sasagutin ka. Kung may problema ka sa kwan, itanong mo, biro mo lahat, itatanong mo, magkano ang dollar ngayon, real, pindutin mo lang sa Mr. Google. Alhamdulillah. Na yun. Anyway, advanced Happy Ramadan na lang sa lahat. Panalangin natin, maabot natin mamayang gabi pa kay hindi pa natin nakakasigurado. Pero pag nakaabot tayo, alhamdulillah, magtarawih na tayo mamaya. Kung halimbawa naman, hindi naman maruming katawan, huwag ka naman ligo, huwag ka naman maglagay ng kalamansi. Okay. Sayang yung maganda para sa ano. So, patagwa ni book, mali ka pa pego. Sa Saudi, wala, alhamdulillah. Sa Saudi, alhamdulillah, nauna na kayo diyan, nakabot kayo ng fasting. Mubarak, alhamdulillah. So, hintayin nyo kami, inshallah, kayo mag-umrah kami. Yung mga taong may pera, huwag na nyo itago. Kasi itinan mo anytime ngayon, wala na ngayon ng mga taong ngayon kahit ano mo, pinapatay ka ng walang kaunting dahilan lang. So, nakakatakot. Pero, kung magdating man yung oras mo, kahit gaano karami escort mo, mamatay ka talaga. Kasi yun ang sabi ng Allah, walikulli ummatin adyat, ilalaki akirin akyat. Doon sa suratul Anfal. Pag dumating yung oras mo, hindi yan maka-straight, makababa. Maka-extend lang yan, may straight kung magpakain ka palagi. Especially Ramadan, kung gusto ka mag-fasting ng marami, everyday magpabuka ka ng 30 plus 30 yung fasting mo. So alhamdulillah, itong mayayaman na ito, sinasadya nila hindi makapasok ng paraiso. Dahil lahat ng means nandiyan sa kanila. May pera sila, pwede sila mapagkain, pwede mag-omra, pwede magsadaka. So anong inaintindi niyo? Pag namatay ka, maiwan mo yan lahat. Sa totoo lang. 1 week lang, mahalakala ka ng mga pamilya mo. Pero after 1 week, wala ka na. Pagkagawa niyo yung naiwan mo na pera. At sa at the same time, pag naubos yung budget mo sa Allah, kahit gaano kakayaman, mamatay ka talaga. So, mas mabuti mamatay during time ng Ramadan. Kasi at least, hindi ka na maproblemahan sa papagganon na tao. Kasi wala, kasi fasting. Kasi yan ang problema ng iba. Pag namatay siya, anong ipakain ko? Wala akong pera. Kahit hindi mo problema, bakit problemahin mo? Pero alhamdulillah, si brother, mashallah, wala, hindi nagkaduli sa kapitbahay ko yun. Sabi ko, huwag kayo magpakain ng tao. May dala sila, yun ang kainin nila. Ano sila? Siniswerte. Pero may magbigay, pagkain mo. Pero kayo magluto, namatayan na kayo dagdag pa. Implement mong Islam, napakadali. Sa Saudi, everyday, may namamatay. Wala akong nakikita mga Arabo na kaimbitya. 3 days, punta ka doon, ha?
Wala. Kaya kung meron na, yun ang hanapin ko. Kaya may pera, malaking sadaka. Na wala. Pag namatay, magdasal, hawakan, wala yung, mayalo ka kapag kapike. Dapat. So, ano yung utos ng Islam? Napakadali. Alhamdulillah. Ngayon na, nahintuan din, ano ko lang, pag namatay ngayon, dati, dinadala nila yung tanduay na kaya para sa talking, tapos may bulo, kaya pagdating ng malaikat to, yun ang gamitin niya. Hindi na kaya sarili na, matay na. So, alhamdulillah, wala na yung talking, nakikita ko lahat ng sinasama namin, wala na. Kasi ang talking, yun yung sabi ng Prophet Muhammad na, lakin umawtakum bikauli la ilaha illallah. Niyan man na, panuyugan ni mga gaan pagpatayanan. Sa, la ilaha illallah. Nakidar na Muhammad Rasulullah. Nambil apal galyalanan. Di makeng sa regionan to, di matawar at tiwatan. Ama, bate ke sabut ka sa lapagya. Na tigawa ama papat lapagya. Ito may nga na la ilaha illallah lapal jalala. Ito mata tumuntay ito. Kanto may mangguan na alhamdulillah, yun yung talking na kinapabubuan ni panganang kami. Bubuan ng katigin na pambangon ni Minatay. So may meta sa fire truck. Ilita ko, di makaitu. So, kailangan intindi natin yung religion natin para hindi tayo mawala. Tingnan mo, ori sila ngayon kaya si Pope Francis ngayon critical. 80 plus critical. So magkano yan? Sa mga prediction nila, baka after that, kay si Duterte nagsabi, makulaps talaga ang kwan. At the same time, ang dami ngayon, doon sa New York ngayon, nagtatarawi sila, maraming nagtatanong, nagbibigay sila, masala, maraming mag-embrace. Kahapon, alhamdulillah, meron nag-embrace sa Maski Salama. Sabi ko, hindi ka natakot, bukat mag-fasting na. At siya, okay na, kaya wala ring pera. Sana mapagkinamangin. So, pagkainin, alhamdulillah, ang ganda. At the same time, maganda kay Ramadan to burn. At least masunog naman yung mga kasalanan natin. At the same time, yung mga matataba dyan, double purpose. Maka-slim na kayo. Pero delikado. Kasi may nagtanong sa akin. Sabi nila, pag ang tao nag-fasting, pag tumataba, hindi daw tinatanggap yung fasting niya. Sabi ko, tumataba kasi maraming pagkain. Tayo walang pagkain, papayat talaga. Pero hanapin niyo yung mataba, kailangan ka magbuka. Alhamdulillah. So anyway, nandito pa si Brad Haron. So muli, advance happy Ramadan. Sana ma-enjoy natin yung pag-ibada natin. Huwag mag-basketball. Huwag magtaya ng diyan. Dahil 1 month ito, pasan to. Marami yung mga ibada natin tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, sinabi ko lang mag-announce na itong yan na muna, suspend. So, sa muli, maraming salamat sa pagkikinig at saka ipanalangin natin yung mga kapatid natin sa Gaza, sa Sudan, yung ongoing pa rin ng fighting, mga lugar na kung saan mga Muslim inapi sila. So, sana ngayong Ramadan, pati sa Gaza especially, anytime pag nag-collapse yung talk, babalik yung bomba nila ng everyday naman. Ongoing sa West Bank ngayon. So, yun ang matulong natin sa kanila, ipanalangin natin, especially itong Ramadan. Tayo, magbago na tayo dahil pag nagbago tayo, patawarin tayo. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu at taibu minad jambi kama la jambala. Pag hindi mo na ulit, siguradong papatawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.